Good morning everyone. This is again Professor Vincent Tori Bongolan. Inuulan nga po ng mga negatibong feedback ang latest POB ni Attorney Regal Oliva. Ayan, so ayon kasi kay Attorney Regal Oliva, ang pag-deny ng International Criminal Court sa interim release ng counsel po no ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte is no longer a matter of politics daw, no? This is within the bounds of the law. So ibig sabihin po dito ni Attorney Regal Oliva, yung pagkakadetine o pagkakakulong kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay tama lamang, legal lamang, nasa katwiran kumbaga, no? Yan daw ang dahilan kung bakit hindi pinayagan, inaprubahan ng ICC ang interim release request ng kanyang kampo. Dati, ang pagtingin niya dito ay politika. Kaya nakakulong doon si dating Pangulong Duterte. But now, this is not a matter of politics. This is a law. Okay? So yan po yung nais iparating dito ni Attorney Regal Oliva. Mabigat po ito sapagkat siya po ay nakilala. Wala pa po siyang Facebook account at hindi monetized during that time. Wala pa po siyang TikTok account and hindi siya kilala. But because of the Duterte, nakilala po si Attorney Regal Oliva. Mas nakilala po siya nang magkaroon po sila ng podcast with the children of the former President Duterte, including the lawyer no ng KOJC na si Attorney Torion. Okay, so ito lamang po yung masasabi ko dito. Dahil abogada siya, marami po ang maniniwala sa kanya. And this is the tweak na kailangan nating mas maintindihan pong mabuti. Tama ba ang kanyang sinasabi? Legal ba? On point ba yung kanyang sinasabi? Or something is fishy? Nabayaran ba siya? Tinakot ba siya? Bakit siya bumaligtad ng ganito? Ang sinasabi po dito ni Attorney Regal Oliva, ang naging desisyon daw ng ICC kaya na-deny ang interim release request. It's because of the pronouncement. Yung mga laging ipinapahayag daw ni Vice President Sara Duterte na hindi nila isusurrender si dating Pangulong Duterte. It's because ICC has no jurisdiction. No? Wala raw jurisdiction ang ICC. Ito daw ay isang signal na marami ang pwedeng ipakahulugan. Isang signal na kung papayagan nila ang interim release request ni dating Pangulong Duterte, ay hindi nila nakikita yung sinasabing requirements para payagan ang interim release. Light risk pa rin daw si Duterte. Sa tingin ba ninyo, an 80 years old can do something para impluwensyahan yung pagdinig sa kanyang kaso over the ICC? Makaka-impluwensya pa ba siya? Makakapagdikta pa ba siya? Maiimpluwensyahan pa ba niya yung mga supporters niya? Gayong siya ay 80 years old na. And any time of the day, maaari na siyang kunin ni Lord. Sa tingin ba ninyo, at his age, nakakatakot pa rin si Duterte? O sadyang paranoid na ang gobyernong ito ni Marcos Jr. at nadadamay na ang ICC?
Okay, so ang tanong natin dito, ano nga ba ang nangyayari sa iyo, Attorney Regal Oliva? In the first place, i-discuss natin muli. Ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay illegal in many ways. Unang-una, malinaw sa Republic Act 9851, if I were not mistaken, no, that the person na maaresto dapat ay dalhin siya sa competent judicial authority. Ano po yung competent judicial authority na tinatawag dito? Korte. Korte. Bakit kailangang dalhin siya sa korte? Upang masiguro na ang warrant of arrest na inilabas ay sa kanya talaga. Pangalawa, upang malaman at maintindihan ni dating Pangulong Duterte kung ano ba ang mga bagay na kanyang nilabag at bakit siya kinakailangang makulong o imbitahan o sumailalim sa isang investigasyon. Ano ba yung nakasulat sa warrant of arrest? Anong kaso ang ibinibintang sa kanya? Instead na dalhin siya sa competent judicial authority, siya ay dinala sa Villamor Air Base pagkababa po ng eroplano kung saan siya ay nanggaling po sa Hong Kong. Hindi na po siya pinapunta o dinala pa sa competent judicial authority. Dineretso po siya sa Villamor Air Base. Diretso po sa ICC. Nung gabi, kung saan ay kinakailangan na siyang dalhin sa ICC, nasaksihan natin ang ilan sa mga video footages kung saan ay ini-invoke ni dating Pangulong Duterte ang ilan sa kanyang mga karapatan bilang akusado. Ang karapatan na mamili ng abogado na magtatanggol sa kanya. At ito po ay dininay ni dating CIDG Chief, dating PNP Chief, Nicolas Torre III. Maliwanag na sinabi ni Torre na kung dumating man si si Vice President Sara Duterte, ay hindi niya ito papapasukin upon his order. That is clear. Dito ay ipinagkaloob nga ba ni Torre yung karapatan na ang akusado ay dapat at may karapatang mamili ng abogado na magtatanggol sa kanya. Hindi, di ba? That's the second violation. Hindi lamang yan. Even sa Rome Statute of the International Criminal Court, nandoon po yung due process na dapat ay ipagkaloob sa akusado. Kung ano po yung nakapaloob sa ating Republic Act 9851, yun din po yung nasa ICC. Dalhin sa competent judicial authority sa bansa kung saan siya nahuli. Kung siya ay nasa Hong Kong at ibinigay doon yung warrant of arrest, dadalhin siya sa competent judicial authority sa Hong Kong. Subalit siya ay nasa Pilipinas. So dapat dadalhin siya sa competent judicial authority sa Pilipinas dahil dito siya nahuli. Dito iginawad, ibinaba ang warrant of arrest. Pangatlong violation, nang hinihingi na po ni Duterte yung warrant of arrest sa kanya. Tama naman po na pwede pong basahin, pwede pong through email yung warrant of arrest. Pero there is certain time frame
Kapag hiningi na ito ng Pangulo o ni Duterte, dapat ay readily available na ito. Nasa eroplano pa lang, binasa na yung warrant of arrest. Nandoon na po, bumaba na yung eroplano. Nandoon na sa Villamor Air Base. Wala pa ring maipakitang warrant of arrest. So yun po yung pangatlong violation. At bago po ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, even the former president himself is clear kung ano yung posisyon nila, ano yung pagtingin nila sa jurisdiction ng ICC. We are no longer a member of the ICC and nag-took effect ito 2019. We are no longer a member of the ICC. Even before the country, the Philippines, is already clear na hindi na tayo miyembro ng ICC. So, ibig sabihin, itong mga sinasabi ni Vice President Sara Duterte is hindi ngayon lamang. Matagal na. Okay? Matagal na. So, unahin natin ang iba pang violation. Yung pagdakip kay dating Pangulong Duterte ay napakalinaw na masasabi nga po nating extrajudicial rendition. Ito po ay maayos, malinaw na pinagplanuhan ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. At ito ay natuklasan natin sa pamamagitan ng sariling bunganga, sariling bibig, sariling salita ni DILG Secretary John Vic Remulla nang ito po ay ma-interview ng Bilyonaryo.com. Ayon kay John Vic Remulla, hindi ito siya lang yung nagplano. It is a core group kung saan kasama ang Pangulo, Sigibo Teodoro, Eduardo Año. Diba? Malinaw na plano ito. Pangalawa, nang magsagawa ng Senate inquiry, ang Committee on Foreign Relations led by Senator Amy Marcos na-reveal at natuklasan ang maraming mga batas, mga provisions na kung saan ay ipinakikita dito ang mga violations ng mga government officials in relation to the arrest of the former President Duterte. Maraming mga provisions ang nakapaloob sa Rome Statute of the International Criminal Court, mga provisions sa ating konstitusyon, mga provisions sa Republic Act 9851. Hindi po iginawad kay dating Pangulong Duterte ang tinatawag nating due process of law. Uulitin ko mga kaibigan, VP Sara's reaction about the ICC's jurisdiction is on point, tama, makatarungan, napapanahon. Una, natural po sa mga biktima, kahit murahin mo yung mga yan, natural sa mga biktima na makapaglabas ng kanilang saloobin sa mga tao na involved sa pagkakadakip kay dating Pangulong Duterte. Natural yan sa kanyang pamilya sapagkat sila ay nawalan, lalong-lalo na hindi ipinagkaloob ang due process of law. Mga abogado, yung mga yan, alam nila yung batas, alam nila ang katotohanan. Bukod pa sa pagiging maalam nila sa batas, pamilya sila. So, natural lamang na makapagsalita ng mga bagay-bagay na ganyan ang Vice Presidente at ang kanyang mga kamag-anak. So, sinasabi mo dito
na ang mga pahayag na ganito ni BP Sara ay hindi maganda sa pandinig ng ICC. Ito ay signal na gaya po ng sinasabi mo na kapag ibinigay ang interim release ay contradict ito doon sa interim release request reasons, flight risk ang dating Pangulo. Maling-mali ka dito, mga kaibigan, no? Maling-mali dito si Regal Oliva. Ibig ba niyang sabihin, ICC is getting personal? Paranoid na ba ang ICC at hindi na nila kinakailangang magbase pa sa batas? Is the ICC investigators, lawyers, judges are experiencing paranoia wherein their decision is go beyond the ambit of the law? Instead, they are listening to the people's voice. They are listening to the victim's message against them, and they were not considering what is in the Rome Statute of the International Criminal Court. Kung ganun pala, tumitingin na sila sa sinasabi ng mga tao. Halimbawa, Attorney Regal Oliva, kung isa sa mga kamag-anak mo ay nakakulong o napagbintangan, hindi ka ba magsasalita against that person, against that entity na gumawa ng bagay na ito sa iyong pamilya? Dahil kapag nagsalita ka, it is a signal na ikaw ay maghihiganti. It is a signal na hindi ka dapat pagkatiwalaan kung sakaling ikaw ay magpiyansa for your family. Tingin mo ba, Attorney Oliva? Make sense? So ang sinasabi ba ni BP Sara na wala naman jurisdiction talaga ang ICC at kinidnap nila si Duterte ay signal para hindi nila payagan ng interim release. Wow! Kung ganyan ang ICC, hindi na yan court of last resort. They are being paranoid and takot na sila sa ginawa nila kay Duterte. Takot na sila sa pakikipagtulungan nila. Takot na sila sa pakikipag-collaborate nila sa administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. Na kapag pinauwi nila sa Pilipinas si Duterte, iniisip nila na babalikan sila nito. Where is partiality in this case? Interim release is the right of a person provided na masatisfy ang mga requirements na nakapaloob sa Rome Statute of the International Criminal Court. Dapat kung ano po yung nakasulat gaya doon sa Article 60 na iyong binabanggit. When it was satisfied, when that provision was satisfied, dapat ipagkaloob ng ICC yung interim release request. Dapat granted kasi malinaw yung mga nakapaloob doon ay nasatisfy ng kampo ni Duterte. An 80 years old, experiencing dementia o pagkalimot sa mga nangyari, 80 years old na wala ng lakas, yan ay enough na. And even, idagdag mo pa dito kung for humanitarian purposes, idagdag mo pa yan. Sobrang enough na para hindi nila i-grant yung interim release request. ICC should look that as a very important factor to grant the interim release.
kung inyong babalikan ang mga kaso na isinampa sa dating unang ginang na si Imelda Romualdez Imelda Romualdez, siya po ay guilty at dapat makulong ng habang buhay. Pero ano po ang sinasabi ng hepe ng pulis? Ano po ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte? Matanda na ang unang ginang. At kahit na po marami itong kakilala, hindi nila ito titignan sapagkat ang ipinagkakaloob dito ay yung ang tinitignan natin dito ay yung humanitarian reason. She's too old for that and she deserves freedom, kalayaan. Matamasa man lamang niya yung walang masyadong, alam niyo yun, issue hanggang sa kanyang huling araw sa mundo. Ganyan din ang naging pahayag ni dating Pangulong Duterte kay Joma Sison. Umuwi na ng Pilipinas. Free from any suit. Hindi kakasuhan. Matanda na siya. Humanitarian pa rin po ang dahilan. The same with the former president. He is an 80-year-old. And for humanitarian reason, dapat siya ay pabalikin na dito sa Pilipinas. Kung ipagpapatuloy natin, pakikinggan natin ang naging POV ni Attorney Regal Oliva. Para na rin niyang sinasabi na hindi na nila kailangan pa ng totoong ebidensya. No? Sa mga sinasabi po ni Attorney Regal Oliva, parang sinasabi niya dito, ICC should not consider rightful and legal evidences to prove the Duterte's crime against humanity. Sapat na yung mga sinasabi o ikinakalat ng Rappler na mayroong higit 30,000 victims of AJ case. Sapat na yung mga sinasabi, yung mga pahayag ni Attorney Cristina Conti, Attorney Joel Butuyan, that there are hundreds of thousands of victims of EJK. Hindi na nila kinakailangan pang maglabas pa ng mga testigo, mga ebidensya. Sapat na yung salita nila para makonvict si Duterte. Yan ba yung nais mong ipahiwatig, Attorney Regal Oliva? Huwag nang pagbasehan, huwag nang gamitin ng ICC yung mga nakapaloob na mga provisions sa Rome Statute of the International Court. Huwag na nilang tignan yan. Ang tignan na lang nila ay ang mga sinasabi ng kalaban ni Duterte. Word from Cristina Conti, Shell Jokno, Laila de Lima, Trillanes, Joel Butuyan, and the other. So yan ba yung sinasabi mo? So, because of this, something is questionable. Something is questionable. Hindi kaya nabayaran ka, madam? O hindi kaya ikaw ay hinaras? Mga kaibigan, panoorin natin, pakinggan at intindihing mabuti ang naging pahayag ni Attorney Regal Oliva. When a man once called Tatay Digong now stands before the International Criminal Court, it is no longer a matter of politics. It is a matter of law. And the law, kahit gaano kapakalakas noon, does not kneel before power. Former President Rodrigo Duterte's camp, led by his counsel Nicolas Kaufman, has now appealed to the ICC's appeals chamber, questioning the denial of his interim release. The argument is simple.
that an 80-year-old man, once the most powerful in the land, is not a flight risk. That age and alleged illness should temper justice with compassion. But the Rome Statute, particularly Article 60, Paragraph 2, provides that release may only be granted if the court is satisfied that such release will not endanger the proceedings or the safety of victims and witnesses or risk the accused's flight. And here lies the crux of it. The ICC did not find comfort in Duterte's assurances. Because how can the court be at ease when even his own family, the sitting vice president herself, has publicly denounced the ICC's jurisdiction? When words like "we will never surrender him" echo louder than the pleadings of his counsel. The ICC is not blind to political undercurrents. It reads statements not as sentiment, but as signal. And so the pretrial chamber held, continued detention remains necessary under Article 58, Paragraph 1. That is to ensure appearance, prevent obstruction, and avert the commission of related crimes. The chamber found the defense's medical claims speculative, the guarantees of cooperation insufficient, and the atmosphere surrounding his detention still charged with intimidation. Now the appeal moves to the appeals chamber, a higher bench that will not revisit emotion but law. The standard of review is not sympathy. It is error in law or procedure. The defense must prove that the lower chamber misapplied the statute or ignored key evidence. Madaling sabihin na mali ang desisyon, pero mahirap patunayan na labag ito sa batas. This is not a retrial of humanity. It is a review of legality. Let us not forget, interim release is not a right. It is a privilege conditioned upon trust. And when a man's record is one of defiance, when his legacy is marked by thousands of deaths without trial, the court may find it difficult to grant him the benefit of the doubt. In truth, the appeal is as much about perception as it is about procedure. To his supporters, this is a crusade against foreign meddling. To the victims, it is a fight for long-denied justice. And to the law, it is simply the next step in a due process that he himself once denied to others. If the appeals chamber affirms the ruling, Duterte remains detained under the authority of the international community, a community he once mocked as toothless. If reversed, he may walk out but not free, for the shadow of accountability will follow him still. The irony is almost poetic. Noong siya ang nasa Malacanang, marami ang ikinulong na walang pagkakataong magpaliwanag. Now he stands before a court that listens patiently, meticulously, and lawfully. And perhaps that is the true justice of it all, that the man who built his power on fear must now rely on the very rule of law he once dismissed. Because in the end, ang batas hindi natatakot, hindi napapagod, at higit sa lahat, hindi